inyo, may lalaki sa Cavite na sinuutan ng singsing, hindi ang kanyang daliri, kundi ang kanyang ari. Hanggang hindi na niya ito matanggal at namagana. Kinailangan patuloy gamitan ng lagari. Ang malaking problema ng construction worker at 26 anyos na si June, hindi niya tunay na pangalan, masusolusyonan daw ng hawak niyang lagari. Pero hindi niya ito gagamitin para magputol ng kahoy o bakal, kundi para lagariin ang isang naiwang singsing na isinuot niya hindi sa kanyang daliri, kundi sa namamagana niyang ari. Naipit sa singsing. Sabi nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh. Masakit talaga yan, tanga-tanga ka eh. Lalagariin ko po dapat eh. Hindi rin natin yan. Sabi niya, bahala nagmaputol basta mabubuhay daw siya. Masakit ka nga! Send ko nga kay KMGS para tulungin ka. Buang kaya tayo. Awit na muna, bakit sakit na kaya? Nagawa mang tawanan ni June ang sitwasyon. Baliw kaya tayo eh. Pero ang kanyang kalagayan, napakasensitibo. Napaka-delikado. Buang makang. Bakit mo nilagay yung singsing dyan? Bagang-baga na. Sabi nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh. Masakit talaga yan. Tabu o bawal dapat pag-usapan ang paksang ito. Ginagawa pang ang katatawanan ng iba. Pero ang nakababahala rito, base sa aming pananaliksik, marami ang mga kaparehong kaso. Pero bakit nila ito ginagawa? Ano mo nga, hindi rin natin yan. Kas mo. Sakit nga yan. Bakit mo nilagay yung singsing dyan? Nagsimula raw ang lahat nung naligo si June hapon nitong May 9. Galing po basketball po no. Nagilamos. Sabi nagbusaw sa katawan. Dahil maluwag daw ang singsing na suot-suot niya sa kanyang hintuturo, tinanggal niya muna ito. Stainless siya, may pangalan, Kawilin. At para hindi raw ito mawala, ito ang naisipang gawin ni June. Ang bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. Napasok ko po yung singsing sa ari ko. Isang beses ko lang po sinubukan yan. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagsasabon, ang singsing dumulas daw. Papasok sa kanyang pagkalalaki. So, dire-diretso ako punta sa loob hanggang dulo. Hindi naman po maski, parang sumakto lang siya sa may buto. Sa buto niya, kung hindi ko na po matanggal. Hanggang nag-face na po, palit na ako ng damit. Pinabayaan ko na lang po. Isip ko ba matatanggal lang din. Lumipas ang ilang oras, may napansin siya. Parang lumobo na ng lumobo. Hanggang kinabukasan, ang ari niya na may nakakabit na singsing, tuluyan ng namaga. Parang sa bitag ba nakasakal na. Manid na siya, pumagapang na sa buong katawan ko ng kirot. Nahirapan tuloy siyang maglakad. Hindi na rin siya makaihi. Parang sa sobrang nasasakal. Pinipiga ko na lang po. Sinubukan niya itong remedyohan. Dinaw po ng sabot, hindi na talaga kaya. Nangihingi lang ako kay mama na malangis yung panghilot. Kala niya hindi siyang ko ilalagay. Sa ano pala. Pero nung ipinahid niya ito sa kanyang ari, Mahapdi na pag may sugat na pala sa loob. Hindi ko na po kayang tiisin. Nagwala na po sa kwarto. Sabi nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh. Masakit talaga yan, tanga-tanga ka eh. Masakit ka nga! Ginadaan ko na lang ako sa tawag, yung sakit. Sabi ko lang kasi kay mama na lumaki yung ano ko. Kala ko nanuno siya. Pinabayaan ko muna siyang nakahiga. Kas mo. Sakit nga yan. Yung nakita ko po yung ari ng kapatid ko po. Halos mas kasi laki po siya ng latang sardinas. Lumulobo po siya. Mukha po siyang puputok po nun eh. Buang makang. Bakit mo nilagay yung singsing dyan? Sabi niya, may singsing. Tapos ko, bakit nagkaroon ng singsing yan? Ano nakakain mo? Bakit mo nilagyan dyan? Sabi, hindi ko nga alam. Sabi niya gano'n. Bagang-baga na. Naipit sa singsing. at dahil hirap na silang matanggal ang singsing, ang naisip na solusyon ng kapatid niyang si Jerry,
Lagariin na lang daw. Ano na lang po ng panggunting na yero. Si June, uminom pa raw muna ng alak, pampatanggal kaba. Ay, hindi rin natin yan. Sinubukan ko po. Tas mo. Ako nga, putol. Di po kinaya. Saktan po siya. Kaya si June na mismo ang nagtangkang lumagari sa kanyang sarili para matanggal ang singsing. Tinago ko po yun sa kapatid ko eh. Tagalim ulit yan, tao-tao po. Masakit na nga. Yan na, yan po. Hanggang si June, nag-alangan. Baka dumulas kasi may langis na eh. Baka dumiretso ba sa balat na. Baka lalo pa lumala ba. Sabi ko, pasugod na ako sa ospital. Susunod, Buang makang. Bakit mo nilagay yung sing-sing dyan? paano kaya matatanggal ng mga doktor ang pumasok na singsing sa ari ni June? Bagang-baga na. Sa case na ganito, kailangan na talagang putulin yung Saan din ba galing ang singsing? Stainless siya, may pangalan. Kawilin. Sino ang babaeng nakapangalan sa singsing? At ano kaya ang masasabi niya sa nangyari sa kanyang singsing? Si Kawilin o... Sabi nga huwag yan, sakit niya eh. Oh, Masakit talaga yan. Tanga-tanga ka eh. Wala munang bibitaw dahil manlalaki ang ating mga mata sa pagpapatuloy ng istoryang ito. nagulat ako kasi talagang severe na yung case ng patient. Send ko nga kay KMGS para tulungin ka. Ako nga, putol. Sa aming pagbabalik, ang construction worker mula Cavite na si June, hindi niya tunay na pangalan, sising-sisi at walang singsakit ang dinanas nang ang isang singsing isinuot niya hindi sa kanyang daliri kundi sa kanyang ari. Naipit sa sing-sing. Hindi ko na po matanggal. Parang bitag ba na ahas. Sana sakal na. Sabi nga huwag yan, sakit niya eh. Oh, Masakit talaga yan. Tanga-tanga ka eh. Magapang na sa buong katawan ko na yung kirot. Buang makang. Bakit mo nilagay yung sing-sing dyan? Yung nakita ko po yung ari ng kapatid ko po. Halos mas kasi laki po siya ng dilatang sardinas. Lumulobo po siya. Mukha po siyang puputok puno na yun. Masakit nga yan. Patay na wala ka ng Si June isinugod sa PGH o sa Philippine General Hospital sa Maynila. Nagulat ako kasi talagang severe na yung case ng patient. It's a case of penile strangulation na more than 48 hours na. Sobrang inflamed o magang-maga na yung kanyang ari. Pinaka-worst na effect nito is magkaroon ng problema dun sa normal na blood circulation dun sa penis. Yung blood flow sa dulo ng ari ay napipigilan, nagkakaroon ng problem dun sa flow. Kadalasan nabubulok yung ari ng pasyente. Dun sa skin, nagkakaroon ng ulceration, pati yung urethra or yung daanan ng ihi ay naaapektuhan na rin. So nagkakaproblema na rin siya sa pag-ihi. It can lead to amputation o sarili na mismong napuputol yung ari pagka talaga nagkaroon ng sepsis, septic shock hanggang sa pwede siyang mamatay. naipit sa sing-sing. Ang penile strangulation ay isa raw bibihirang kaso, ngunit madalas pa rin naiuulat sa mga naisusulat o mga literatura ng field of medicine na kung tawagin urology. Sa isang pag-aaral noong 2013 na inilathala sa International Journal of Urology, mahigit 100 kaso ang naitala sa iba't ibang panig ng mundo ng mga ari ng lalaki na sinuutan ng mga bagay katulad ng wedding ring, metal socket at plastic na bote. Ayon sa mga eksperto, may iba't ibang psychological na dahilan kung bakit ito ginagawa o nangyayari. Una, para sa sexual na eksperimento. Pangalawa, dahil sa curiosity at peer pressure. Sa madaling salita, naghamunan o nagkantsawan o hindi kaya masubukan lang. Sa ibang mga kaso, bahagi ito ng isang initiation o hazing ritual katulad ng mga pagsali sa mga fraternity o organisasyon. Pangatlo, may mga pasyenteng may schizophrenia, isang klase ng mental disorder o hindi kaya intellectual
intellectual disability o matinding impulse control disorder na nasasangkot sa ganitong uri ng self-harm o pananakit sa sarili dahil sa psychosis o delusyon, mga sakit sa pag-iisip. Dahil sa kahihiyan o takot, ang iba hindi agad humihingi ng tulong hanggang huli na ang lahat. Bagang-baga na. First aid na pwede niyang gawin. Uminom siya ng gamot pampaampat ng pamamaga or lagyan niya ng cold compress para mabawasan yung pamamaga. Grabe nga umuwi, sakit nga eh. Oh, masakit talaga yan! Sa case na ganito, kailangan na talagang putulin yung metal ring with kagamitan na pangputol. Like yung giggly wire, pliers na pangputol. Hanggang sumalang na si June sa operasyon. Grabe nga umuwi, sakit nga eh. Oh, masakit talaga yan! Tanga-tanga ka eh! Ang higit isang araw ng pasakit sa kanya. Natapos sa loob lang ng 15 minuto. Nalalaman ko na tanggal na pala, masarap na yung pakiramdam ko. Si June patuloy ngayong nagpapagaling sa kanilang bahay. Ngayon po, nakirut-kirut na po dahil sa sugat. Pero yung sa size niya ngayon, hindi naman ako mag-po. Bumalik na ako sa dati. Dahil may iniinda pa rin siyang sakit, hindi pa raw muna siya pinapahintulutan na bumalik sa trabaho. Nagsisisi din ako dahil kung hindi ko ginawa tuloy-tuloy sana yung trabaho. Ang tanong ngayon, sino ba ang nakaukit na pangalan sa singsing? Si Rowell no, Hindi kaya ito magalit na kinailangang sirain ang kanyang singsing para maisalba si June? Pag-aamin ni June, ang babaeng yon, hindi niya raw nobya, hindi rin ex. Sino siya? si Rowell no, hindi ko po talaga kilala yun at hindi ko po, wala po akong kilala na Rowell yung taga sa amin. Ang singsing kasi, napulot lang daw ni June. Parang nagustuhan ko rin siya na pasot ko sa kamay ko. 2 linggo pa na sa akin. Hanggang sa naligo na nga siya kamakailan at naging malikot ang kanyang utak. Yung beses ko lang po sinubukan yun. Alam ko po na pang daliri lang po yung sing-sing. Kasi hindi ko rin kasi akalain din na ano eh. Kaya hindi mangyayari. Baliw ka yata eh. Si June may gusto ring linawin. Hindi po ako lasing po nun na pagtiripan ko po na ano, isalpak sa ano ko po, sa ari ko po. Ang tanong, nasan na ang singsing ngayon? Ninagis ko po sa may balot sa may daanan, no? Para makalimutan ko po yung mga nakaraan ko. Naipit sa sing-sing. Grabe nga umuwi, sakit nga eh. Oh, masakit talaga yan! Tanga-tanga ka eh! Disisi po ako dahil doon sa ginawa ko nila, perwisyo po yung mga magulang ko. Dahil sa katangahan na sinapit ko. Wala rin ako ibang sisi kundi sarili ko lang. Tandaan, ang singsing isinusuot sa daliri at hindi kung saan-saan. Send ko nga kay KMGS para tulungin ka. At ang ganitong issue, hindi dapat pinagtatawanan. Dapat binibigyang linaw at tinatalakay Bagang-baga na. kung gaano kadelikado upang hindi na ito pamarisan. Buang makang. Bakit mo nilagay yung sing-sing dyan? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.